Nadakip na ang lalaking itinuturong sumaksak at nagtangkang gumahasa sa isang dalaga sa Tondo, Manila. Hindi naman natuwa si Manila Mayor Alfredo Lim sa inasta ng sospek. Napatawa-tawa pa habang nagkwekwento ang biktima. Nakatutok si Emil Sumangil. Makaraang sumahimpapawid sa 24 oras kagabi ang kaso ng bigong pagpatay at tangkang paghahasa sa isang dalaga na 22 anyo sa Tondo, Maynila. Higit 5 oras ang lumipas, nahulog sa kamay ng Manila Police District ang 19 anyos na suspect na si Lloyd Eusebio. Nabigo ang mga pulis na mahuli sa isinagawang hot pursuit operation kahapon ang suspect sa bahay ng lola nito kung saan siya tumutuloy sa Tondo, Maynila. Nadakip si Eusebio sa bahay ng kanyang mga magulang sa North Fairview, Quezon City matapos makipagtulungan ng lolo ng suspect na isang barangay kagawad. Kinausap namin, pinilit namin na sabihin sa amin kung nasaan ang suspect. Okay. Makipagtulungan. Nung napanood nila sa TV, nakita nila at sinabihan sila, nagulat din sila. At tinatanong ko naman sa kanila kung mayroong sinasabi yung anak nila tungkol sa pangyayari, wala naman. Nakaharap ng suspect ang 22 anyos na dalagang biktima kanina. Bagaman masaya ang dalaga sa naging resulta, iniinda pa rin niya ang mga tama na saksak na tinamo. Lalo na ang alaala noong gabing tinangka siyang gasain. Maluwag po sa loob ko kasi nga po, nahuli na yung gumawa nito. Kasi nakikita ko siya parang, hindi ko maintindihan. So, gigigil na, hindi ko maano, kaya nagkukulang ako. Ipresenta kay Manila Mayor Alfredo Lim ang suspect na positibong kinilala ng biktima sa harapan ng media. Napikon si Lim dahil sa inasta ng suspect na habang nakikwento ang biktima ay sinabayan ito ng tawa. Pwede yun eh. Ang tao na nananahimik tapos gano'n na mangyayari. Oo. Hindi ka nga. Yuyuko-yuko ka dyan. Hindi ka dito. Ha? Dito. Ha? Sino ba yung manre-rape sa'yo? Ito. Anong pangalan mo? Tatawa-tawa ka pa, ha? Alam mo, kulong ka ngayon. Positibong kinilala ng biktima si Eusebio na nagtangka raw gumahasa at ilang beses na sumaksak sa kanya nang mabigo itong isang katuparan ang makamundong pagnanasa. Dito mo, pahuhuli ko. Sino? Hindi ko nga pala kasi po noong time na yun, umiinom po kami, papaliwanag ko po sa inyo. Umiinom po kami, alauna pa lang po, tulog na ako. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 oras. Naging maugong ang mga panawagang hiranging national artist si Dolphy ng siya ay ma-hospital. Dati na palang nanomina si Dolphy para sa parangal na yan. At ngayong taong ito, muli raw siyang isasama ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA sa mga pagpipilian. Nakatutok si June Veneracion. Gloria! Glory of the sunset. Yes, my darling sister. Anything? Hindi naman sa katawan mo, arte mo yan. Dahil sa kanyang di matatawarang kontribusyon sa pelikulang Pilipino, na-nominate noong 2009 si Dolphy na maging national artist. Isang prestiyosong parangal na iginagawad lang kada 3 taon. Pero hindi siya nakalusot. Tay, ano ba kayo? Lalaki, babae? Sa'yo, Nonoy, nahihiya ako. Dahil nakita mong ganito itsura ko ngayon. Pero ngayong gabi lang ito. Ngayong taon, muling pipili ng mga natatanging individual para hiranging national artist. Ang hindi nakuha ng hari ng komedya nung siya ay nabubuhay pa. Mukhang magkakatotoo na, ngayong wala na siya. Malaki ang chances niya sapagkat sabi ko nga, yung kiliti ng Pilipino na huli niya. Di ba, kagaya ng isang may pelikula yata si Dolphy na kasi mahirap, no? Ni wala nga pambili ng tuyo. Kaya mabusog ka na maski paamoy sa iyo yung tuyo. Di ba Pinoy na Pinoy? Pinoy yung ganyang klaseng humor. Magsisimula na ngayong buwan ang nomination period. Otomatikong nominado na rin si Dolphy. Nitong ma-hospital si Dolphy, nabuhay ang mga panawagang hirangin siyang national artist. Marami ang bumatiko sa National Commission on the Culture and the Arts at sa palasyo dahil baka raw kung kailan wala na si Dolphy, saka ibibigay ang parangal. Aminado ang NCCA na mabagalo talaga ang proseso ng pagpili ng national artist na kadalasang tumatagal ng 2 taon dahil sa kakulangan ng pondo at dami ng mga nominado. Ang Malacanang, sinasabing nakikipag-ugnayan na sila sa NCCA hinggil dito. Pero iginit nilang hindi sila makikialam sa proseso ng pagpili para hindi ito mapolitika. Yun ang problema, no? Kumisan
namamatay na muna bago pa mabigyan ng award kasi mabagal talaga yung proseso. Bukod sa pagproseso sa parangal bilang national artist, bibigyan din ng NCCA si Dolphy ng kanilang pinakamataas sa pagkilala sa isang individual, ang dangal ng Haraya. Kuhang-kuha niyang kalooban ng Pilipino, he's more than a national artist. He's really a national treasure. Nga po kang magandang kasing ganda ng kanyang lolang mabuting hindi nagmana sa ama. Etc. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Bilang pagpupugay at pag-aalala kay Dolphy, ilan sa kanyang mga anak at apo ay may tato na halaw sa kanyang imahe ng hari ng komedya. At ang pinakahuli sa kanila ay si Vandolph na nitong Lunes lang nagsimula ng pagpapatato. Nakatutok si Rafi Tima. Matapos i-post ni Jaime De Leon ang litratong ito ng kanyang ginawang tattoo sa braso ni Vandolph kahapon ng umaga, hindi niya sukat akalaing ilang oras lang, yayaw na ang subject ng kanyang obra. Lunes daw ng hapon sinimulan ni Vandolph ang tattoo session sa shop na ito sa Taft Avenue, Maynila. Tumagal ito ng 3 oras. Happy moments yung pagkwentuhan namin na kung paano ko sila, pinapanood ko sila, tungkol sa mga movie, tapos tungkol sa parang ugali ni Dolphy. So nagkukwento rin yung si Vandolph? Kwentuhan lang, parang ano lang kami, magbarkada nagkwentuhan sa buhay-buhay, ganun lang. Ano yung natandaan mo na binanggit niya tungkol sa tatay niya? Pwede ba sabihin yun? Medyo pilyo pero... Muntik pa raw siyang tumangging gawin ng tattoo dahil malabo ang litratong pinagbasehan ng kanyang disenyo. Larawan ito ng hari ng komedya habang taimtim na nananalangin. Pero maganda naman daw ang kinilabasan ng kanyang obra. Kaya naman laking gulat niya nang malamang wala pang 24 oras matapos niyang gawin ng tattoo. Pumanaw na si Dolphy. Kagabi, pauwi na kami nasa taxi. So may nag-text sa akin na friend na patay na nga daw. Kinilabutan ako kasi ko katatapos ko lang gawin yun. Tapos biglang lumabas na patay na siya. Ang obra ni Jaime umani na ng papuri sa Facebook. Bukod kay Vandolph, nakatakda rin daw niyang tatuan ng kaparehong obra sina Boyto at Epi Quizon. Maging ang asawa ni Vandolph, magpapalagay rin daw ng tattoo bilang pagpupugay kay Dolphy. Ito raw ang magsisilbing tatak ng pamilya Quizon. Hindi na bago sa pagtatattoo ng celebrity si Jaime. Siya rin ang nagtattoo sa braso ng pambansang kamao Manny Pacquiao ng isang bulalakaw. Pero ibang pakiramdam daw na gawing obra ang mukha ng isang institusyong tulad ni Dolphy. Si Dolphy, icon ng Philippine showbiz industry. Ako parang ambag ko rin to sa tattoo industry sa Pilipinas. Ang apo ni Dolphy na si Ruel ipinagmalaki rin ng tattoo. Ito raw ang pangalawa niyang tattoo ng kanyang lolo. Anong reaction ng lolo mo doon? Kita, ayos yan ha. Galing yan, parang yan, kamukha niya raw. Okay, so natuwa siya. Natuwa siya. Ang mga tattoo ng mukha ni Dolphy magsisilbi na umanong alaala ng kanilang pagmamahal sa hari ng komedya. Bagaman pumanaw na, mananatili raw siyang buhay sa pamamagitan ng mga obrang nakaukit sa kanilang katawan. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Susunod ang ating pag-alala sa nag-iisang comedy king, Dolphy. Tuloy-tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras.